Nagpasalamat ta sa bugtong buhing nga Dios sa usa ka pribilehiyo nga makaabot ta sa balay alampuanan sa bugtong buhing nga Dios kung asa nagkatigom ang mga pinili ang katawhan sa bugtong buhing nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhing nga Dios. So, mga previous sa mga adlaw, mga kaigsunan, nakita nato nga gitawag ni siya og Holy Week. Sakto? Nga na ay nagbinignit. Kisa may gabinignit ninyo? Ha? Ha? Diba? So, ang original mga kaigsunan, ingon ang bugtong buhay Diyos, Matthew 12:38-40. Siya, ang iyahang sign mga kaigsunan, masusama sa panahon ni Noe, panahon ni Hunas. Si Hunas, nasa sa ilalom sa isda, 3 ka adlaw o 3 ka gabi. Sakto? So, ang bugtong buhay nga Diyos, anaapod sa ilalom sa yuta, siyang lubnganan, 3 ka gabi o 3 ka adlaw. 72 hours yun. Dili kulang, walang labis, walang kulang. Total, 72 hours. So, siya gipalansang Miyerkules, og nabanhaw siya unyang hapon. Karong adlaw sa adlaw ipapahulay. Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. Ha? So, karon makaigsunan, bago ta mo adto makaigsunan, nganong gipalansang manang bugtong buhay nga Diyos? Because, tungkol sa itong kasala, kabalutana. Sakto. Pero makaigsunan, ang pangutana na rin karon. Bago ang pag-adto sa Kalbaryo sa krus, niagi sa og pag-traidor. Naay ni traidor sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang pangutana karon si Judas ba gitakda ng daan sa pagbudhi sa atong bugtong ubuhi nga Dios? Gitakda na ba ni si Judas? Gipili lang ba siya sa bugtong ubuhi nga Dios para ikaw ang mo-fulfill, Judas, nga ikaw ang magdala nako di adto imo kung ipagkanuno, ibaligya ko nimo, traidoron ko nimo? Mao ba na makaigsunan ingana ba nga atong bugtong ubuhi nga Dios? No. Si Judas makaigsunan naa siya free will. Wala sa gihimong robot sa bugtong ubuhi nga Dios. Kita tanan makaigsunan naatay kagawasan mo pili sa sakto o sa dautan. Amen? Ha? So si Judas makaigsunan, mas gipili niyang traidoron ang bugtong ubuhi nga Dios. Mas gipili niya nga ibaligya ang bugtong ubuhi nga Dios, makaigsunan. Ha? Kaysa sa iyang paghigugma sa bugtong ubuhi nga Dios. So atong title karon, atong tema, si Judas ba gitakda ng daan sa pagbudhi sa bugtong ubuhi nga Dios? Ang atong power verse, Matthew chapter 26 verse 14-16. So ang pangalang Judas mga kaigsunan, Greek word ni siya. Sa Greek word mga kaigsunan Judas, ang Hebrew word is Judah. Judah. Pasabot sa Judah mga kaigsunan, pagdayig. Si Judah mga kaigsunan, isa sa mga anak ni Jacob, ikaupat na anak ni Jacob o ni Leah. So ang pangalang Judah mga kaigsunan, pasabot sa Hebrew, pagdayig. Ang sa Greek, Judas. So it was a name. Mao ni ang pangalan sa royalty. Pangalan sa tribo sa mga hari. Kaya ang bugtong ubuhi nga Diyos, si David, gikan sa tribe of Judah. Kaya sa panahon bago mamatay si Jacob, mga kaigsunan, gahatag na siya mga bilin sa iyang mga anak. Ug ang scepter, kanabitaw nga murag kuan gunitanan sa hari. Ang scepter sa hari, mga kaigsunan, gihatag niya kay Judah. So nagikan ang mga hari, mga kaigsunan, from the tribe of Judah. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos. But today, mga pinlanggang igsuon, wala na gyud nagpangalan sa ilang anak og Judas. Sakto? Nga naman, sa Hebrew makaigsunan, bawat pangalan nga ihatag nila sa mga bata na ay buot pasabot. Okay? Ngayon ang bugtong ubuhi nga Diyos katunay pag-wrestling si Jacob. Jacob is a cheater. Ang pangalang Jacob makaigsunan, manlimbungay. So sa panahon nakipag-wrestling siya sa bugtong ubuhi nga Diyos sa Genesis, Ningon na bugtong buhay nga Diyos, after na sila hapit na magkadlawon. Ningon na bugtong Diyos, buhayin ako. Ningon si Jacob, I will not let you go unless you bless me. Dili ti ka pagabuyan, hangto dili ko nimo panalanginan. Gipautahan na siya sa bugtong buhay. So, si pangalan nimo? Jacob, from now on, dili na kasi Jacob. Kaya ang Jacob, cheater, manlimbungon. From now on, sugod karon imo pangalan, dili na Jacob, kundi Israel. Palakpakan na to ang bugtong buhay Diyos. Israel means, nagmadaugon ka sa Diyos o nagmadaugon ka sa tao. So, kung pangalanan gani imong anak makaigsunan, nga murag pang presuhan o pangalan, expected, maog yun ay kinaiyahan sa imong anak. So, magdepende ang karakter sa bata sa ilang pangalan. Parihaan ni Yuna, gipangalan ni Pastor Lahi og Yuna Mira, ang buot pasabot ani Amazon. Dili palupig, unahitabo gyud karon. Nga di gyud palupig. So magdepende makaigsunan ang pangalan.
Mo na ang bugtong buhi ni Diyos, baguhon niya ang atong pangalan. Palakpakan na to ang bugtong buhi ni Diyos. Wala na nagpangalan karon sa ilang mga anak ko Judas. Pero naa kay madungog nga dunay nagpangalan og Pedro, Peter. Tama? Despite sa iyahang paglimod sa bugtong buhi ni Diyos, naa kay madungog nga pangalan nga gipangalan nila ilang mga anak og Paul. Tama? Paul. Bisag, despite sa iyahang pagpersecute sa katawhan sa bugtong buhi nga Diyos. Pero si Judas makaigsunan, naa na lang siya sa shadows sa history. Wala gyud nagpangalan karon sa ilang anak og Judas. So today makaigsunan tan-aw nato ang most dramatic event nga nahitabo sa bagong tugon. Mao ni siya ang betrayal of the Son of God by one of His own inner circle. Ang nagtraidor sa bugtong buhi nga Dios naa sulod sa iyahang disipulo. Tunan nato gamay makaigsunan si Judas kay gitawag man ig Holy Week makaigsunan. So nganong naadto sa Kalbaryo sa krus ang bugtong buhi nga Dios. So si Judas makaigsunan, we must know first who is Judas. Kinsa man si Judas? Kay nganong kailangan man natong tun-an ang kinabuhi ni Judas makaigsunan. Okay, we study Judas' life so that what he experienced. Unsa may na-experience ni Judas makaigsunan, what happened to him. Kung unsay nahitabo niya will not happen to us. Kinsa man nga Judas? Judas Iscariot. Iscariot means a man of Keriot. Keriot means makaigsunan is a place. Lugar. Remember makaigsunan ang 11 ka mga disipulo sa bugtong buhi nga Dios at sila tanan nagagikan sa usa lang ka town, Galilee. Ang 11 disciples. Usa ra lang gigikanan nga lugar, Galilea. And one of them is not from Galilee. Unsay gisulti makaigsunan? Si Judas is part of the disciple. Usa siya sa mga disipulo sa bugtong buhi nga Dios. Basahon sa nato Juan 6:71. Dalay ng bugtong buhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Jesucristo. Juan 6:70 ngadto sa 71. Lingon si Jesus kanila, dili ba gipili ko kamong 12 apan anak sa yawa ang usa kaninyo. Ang gitumong ni Jesus mao si Judas nga anak ni Simon Iscariote, kay bisan tuod si Judas usa sa 12 ka mga apostoles, siya mao ang magluib kang Jesus. Dalaga ng bugtong nga Dios. You see? Part siya sa 12 disciples, pero lahi ang pagkatawag sa bugtong buhi nga Dios sa iyang 11 disciples compared kay Judas. Si Judas ang nagrepresenta sa iyang kaugalingon. Lahi ang pagkatawag sa bugtong buhi nga Dios sa iyang 11 ka disipulo compared sa pagtawag kay Judas. Si Judas makaigsunan, gikan siya sa Keriot, pasabot ani Southern Judea. Ang 11 disipulo gikan sa Galilea. Si Judas ray nalahi. O makita nato nga si Judas naa say taas nga posisyon sa disipulo. Kay bao ba mo nga si Judas makaigsunan, usa siya ka treasurer, gagunit og kwarta. John chapter 12 verse 6. He is the treasurer. He is the one who holds the money. Mao nang ningon ato mahalog pinalanggang pastor lahi, delikado gyud ni mga treasurer maglisod og sulod sa langit. Nganuman, naamang gyud ang tentasyon sa kwarta. Ang ubang translation sa balang kasulatan nagstorya nga si Judas usa ka kawatan nga iyang pagkuhaon ng mga kwarta makaigsunan sa mga kumun nga pitaka. Pag naay mga ipanghatag ang mga tao, iyahang kuhaan gamay kay treasurer man siya. Okay lang daw nga mukuha siya gamay kay katrabaho man siya. Kaapil man siya sa disipulo. Si Judas makaigsunan, he was a man with hopes and expectation, just as we all are. Doon na siya'y paglaom ug pagdaho makaigsunan. Kay tungod sa unang panahon, in the first century Palestine, ang mga Hudiyo under sila sa Roman Empire. Pasabot na ulipon sila, giatake sila sa Roman Empire, napildi ang mga Hudiyo. Pag once mapildi ka makaigsunan, na-colonize na ka. The same sa nahitabo sa Spain. Gi-colonize na 1500s. Yan si Magellan. Sakto? Na-colonize na. So sa nga pamaagi na colonize na, gidala nila ilahang kaugalingong pinulungan. Mao nang natay Sambuanga Chabacano.
So, ang mga Hudiyo makaigsunan, under sila sa Roman Empire. Pasabot na ulipon sila. Wala sila'y kaugalingong balaod. Nahimo silang teritoryo sa Roman Empire. So, naulipon sila sa pila sa dugay nga panahon. Naglaom sila sa ilang misaya makaigsunan. Nga ilang misaya, pasabot sa misaya, bugtong manuluwas sa inyong ikanta ganina. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Ang misaya pasabot na anointed one, na ang pasabot, bugtong manuluwas. Gilauman nila ang misaya makaigsunan would be a political leader. Ang gusto nila, ang gilauman nila ilang gidahom, mao ang warrior king. Pareha ni David. Hari nga warrior nga pagpatay makaigsunan, ang mubuntog sa Roma and restore Israel to its former glory. Nga ibalik ang gingharian sa panahon ni King David. So daghan naglaom sa ilang misaya nga moabot nga magsuot og kupo makaigsunan maglingkod sa trono ni David, physical kingdom ilang gilauman. Muna napakyas sila sa panahon nga gipalansang ang bugtong ubuhi nga Dios. Kaya ilang gilauman nga mulingkod pa ang bugtong is gilauman nila nga ang bugtong ubuhi nga Dios ang mulid sa revolution o para buntugon ang Roman Empire aron sila dili na mahimong ulipon ug di na sila maghatag og buwis pa kay Cesar. Remember niingon ang bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga gitrap siya? Maghatag pa pa mi og buwis kay Cesar? O sa isulti sa bugtong mo is kinsa may naas sa sensilyo. Ihatag ang kay Cesar, ihatag sa Diyos para sa Diyos. Palakpakan na to ang bugtong mo nga Diyos. So ang gusto sa mga Hudiyo makaigsunan, ang gipaabot nila nga misaya, hari og parog, magsuot og korona, mulingkod sa trono ni David. Apil si Judas nga ni-expect ani. Nilao man yung nidahom ni ani makaigsunan. It is possible nga nisunod si Judas, ni-represent siya sa iyang kaugalingon sa bugtong ubuhi nga Diyos, tungod na siya expectation sa iyang kasing-kasing ani. Nga magtukod man di ay niging harian, nga literal. Na ako'y posisyon dako akong posisyon ani. Nakita niya ang mga milagro nga gihimo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Nakita niya ang gahom sa bugtong ubuhi nga Diyos. Mao nang nilaom og nidahom si Judas makaigsuunan nga ang bugtong ubuhi nga Diyos magbitbit og revolution para mubuntog sa Roma. Wala ba naton inasabtan makaigsunan? How many times have we followed something or someone nga nisunod lang ta tungod kay naatay own agenda? Nisunod lang ta kay naatay kaugalingon po natong agenda. Wala gyud ta nisunod makaigsunan kay tungod makaigsunan nagpailalom ta kundi nisunod ta kay naatay kaugalingon natong agenda. Nakita nato ni sa mga relasyon. Ang mga lalaki usually pag uyab pa mo mosunod gyud na. Pero pag minyo na mo ang lalaki nay kanunay masunod. Basta bag-o pa gani mag-uyab. Badlungon sa babae, musunod din ang lalaki. Pero gayon mag-uyab, hantod magminyo, mutubag-tubag na sa asawa. A happy wife is a happy life. That is true. Ang happy nga asawa, happy ang kinabuhi nimo, di man toxic, di man miserable. So magaigsunan nakita nato ni. Naglaom kita nga matuman ang atong mga damgog, matuman ang atong mga gilauman. Mao po ni gilauman ni Judas. Nga gilauman niya nga ang misaya nga moabot, mao'y mubuntog sa Roman Empire. Ang hitabo na disappoint siya makaigsunan. Sometimes nga na po ta, na disappoint ta sa panahon nga dili bitaw mutunong sa plano nato ang atong gusto mahitabo. Si Judas makaigsunan gituhan niya nga pinaagi sa pagpugos niya sa bugtong uboy nga Diyos, pinaagi sa pagtugyan niya sa bugtong uboy sa ito sa mga pariseyo, sa chief priest, sa mga pari makaigsunan. Dako ang pagtuo ni Judas nga iyang mapush ang bugtong uboy nga Diyos nga ma-reveal ang iyang gahom o mo deklara ang bugtong uboy nga siya ang hari. Mo na gituuhan ni Judas. Mo nang grabe ang expectation sa bugtong uboy nga Diyos. Wala gihuna-huna ni Judas nga mamatay ang bugtong uboy nga Diyos. Why? Because ikapela ka bisis makaigsunan, ikadaghan na kayo ang senaryo nga hapit dakpon ang bugtong Diyos pero kanunay makaikyas ang bugtong uboy nga Diyos. Mao nang abi ni Judas makaigsunan nga sa panahon itugyan niya ang atong bugtong uboy nga Diyos, mutakas ra gihapon ang bugtong uboy nga Diyos. Daghan ang mga instances sa balaang kasulatan nga gusto nang batuhon ang bugtong uboy nga Diyos, gustong itambog diadto sa pangpang ang bugtong uboy nga Diyos apan nakaikyas ang bugtong Diyos kay dili pa mao ang panahon. So naglaom si Judas makaigsunan nga okay ra ni.
Kay gamiton sa bugtong buhi sa iyang gahom, ug mapakita na gyud nga siya ang hari. Muna gitugyan niya ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan. He thought makaigsunan nga kung ibutang niya sa corner ang bugtong buhi nga Dios, he will finally use his power para i-destroy, gubaton ang Roma o ilugon ang trono makaigsunan. Mao ni unahuna ni Judas makaigsunan. He tried to use our Lord Jesus Christ for his own agenda. Ang gusto niya kontrolon ang bugtong buhi nga Dios. Nga mao ni akong maunta ni nas kunahuna. Ako ni itugyan total makagawas ra man gihapon eh. Total saman ang Misaya. Dili ni siya mapalansang. Mo to yun nahuna ni Judas makaigsunan. Wala ta exactly kabalo sa iyang motibo. Pero kabalo ta sa iyang aksyon nga gipakita. Nga nanak ang iyahang ingato nga pagtuo makaigsunan tungod na disappoint siya. Tungod sa greed. Tungod sa kim siya sa kwarta. Tungod sa misunderstanding makaigsunan. Mao to'y ginahuna ni Judas sa panahon nga iyahang pagkalulo o gibaligya niyang bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo ka ang pinaka most beautiful and heart mga kapatid wrenching part dire. Mao ni ang storya ni Judas kung giunsa siya how hard our Lord Jesus Christ to save him. Gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios ang tanan para maluwas si Judas. Pero si Judas makaigsunan, ano sa may tawag ani? Idla siya. Kay gusto niya masunod ang iyang gusto. Kaya mugtong buhi nga Diyos, dili siya ganahan nga naiusa unta nga maadtog impyerno. Muna isulti sa bugtong buhi nga Diyos nga gusto niya unta nga maluwas ang tanang tao. Kabalo ang bugtong buhi nga Diyos na si Judas nangawat. Kabalo ang bugtong buhi nga Diyos nga orchestrate na si Judas nga siya ibaligya sa chief priest sa Sanhedrin Council, sa korte, kung sa ato pang equivalent. Pero giunsa man, kabalo na ang bugtong buhi nga Diyos tanan. Kaya siya ang Diyos sa mga Diyos. Omniscient, omnipotent, omnipresent, all-powerful. Kabalo siya makaisunan na siya foreknowledge. Kabalo ang bugtong buhi nga Diyos sa imong kaugmaon. Pero kanang kahibalo sa bugtong is wala nagtangtang sa matag usa sa ato sa kagawasan unsay dapat natong buhaton. Naatay free will. Bisag kabalo ang bugtong miskin sa maluwas. Kabalo na ang bugtong buhi nga Diyos sa imong kapalaran. Pero kana nga kahibalo sa bugtong buhi nga Diyos, wala kanya gitangtangan sa imong kagawasan. So, bisag nakabalo ang bugtong miskin, giunsa siya pagtrato sa bugtong si Judas. Giunsa pagtrato sa bugtong buhi nga Diyos, sa panahon sa Santa Cena, makaigsunan sa foot washing. Ang bugtong buhi nga Diyos miluhod kay Judas. Gikuha niya ang tiil ni Judas makaigsunan. Kadtong nga tiil nga maoy mulakaw padulong sa mga pari para ibaligya ang bugtong buhi nga Dios. Kadtong nga tiil makaigsunan gihugasan sa bugtong buhi nga Dios, wala siya ning skip. Wala niya gilaktawan si Judas makaigsunan. Wala niya giunghungan si Judas nga traidor ka. Wala niya gibuhat na makaigsunan. He gave him the same touch of love as he gave John. Gitagaan siya gugma sa bugtong buhi nga Dios sama sa iyang gihatag nga gugma sa iyang ubang mga disipulo. Bisag kabalo na ang bugtong ubuhi nga Diyos nga traidoron siya ni Judas. Apan kay pakita gihapon niya ang gugma kay Judas makaigsunan. Tanan mga chances, opportunities gihatag na kay Judas para si Judas mabag-o unta sa iyang pagabuhaton. Sa panahon ni sulti ang bugtong ubuhi nga Diyos, one of you will betray me. Usa sa inyo mo traidor sa kuha. And then, iyahang gidip makaigsunan, gisawsaw niya makaigsunan ang katong tinapay. Katungpan na walay pampatubo o gihatag niya kay Judas. Ancient makaisunan sa ancient Middle Eastern na gesture, moto'y pagpasabot nga special friendship. Katong gibuhat niya, gisawsaw niya ang pan o gihatag niya kay Judas pasabot na kaisunan, maotoy gesture sa bugtong buhi nga Diyos na duna siya special nga relasyon unta kay Judas, special si Judas. It was one last I love you from the Creator to the Creator. It's another words of saying makaisunan, gimahal siya sa bugtong buhis, I love you. Ang kasing-kasing ni Judas makaisunan natandog. Apan, siya midumili sa pagtugyan. Natandog yung kasing-kasing, kabalo siya. Kabalo siya kung unsa siya kamahal sa bugtong buhi nga Diyos. Duna adugay na niyang giamuma ang iyang kasuko.
Nga bisan ang gipakita sa gugma sa bugtong ubuhi nga Dios makaisunang gibati nga usa ka insulto. He mistook our Lord Jesus Christ's patience for weakness. Katong pasensya sa bugtong ubuhi nga Dios gikuha niya nga kahuyangon sa bugtong ubuhi nga Dios. Kahibaw mo kaisunan, kung makita lang nato si Judas nga mao'y villain, mao'y kontrabida ani nga story, we miss the warning for our own souls. Na-miss nato ang pahimangno sa bugtong sa bawat usa sa atoa. Wala ba gyud kahay naghudas makaisunan? Sa matag usa sa atoa? Ang story ni Judas makaisunan nahimo ni siyang samin. Gahant ni question sa atoa karon. How can someone be so close to our Lord Jesus Christ yet be so far away? Unsa man nga tawo makaisunan sobra kasuod sa bugtong buhi nga Dios, unya halayo man di ay ang iyang kasing-kasing sa bugtong buhi nga Dios. Kaning story ni Judas makaigsunan, it's not just a historical tragedy. Dili lang ni basta part sa kasaysayan. It is a prophetic warning to all of us. Palakpakan na itong bugtong-buhi nga Diyos. Dili lang ni, okay, part sa kasaysayan. Unsa man ni si Judas, kibaligya ang bugtong mis. Usually, makaigsunan, makaingon ta, gihukman na to si Judas. Basta itong kaugalingon, wabagyod ka na itong gibaligya ang bugtong-buhi nga Diyos. Judas makaisunan was not a monster from birth. Wala man siya gipakatao nga makasasala na siya nga siya na ay nakalatag dito nga mo traidor sa bugtong buhi nga Dios. Dili sa tanan sa human flesh makaisunan sa panahon nga ni apil sa public ministry sa bugtong buhi nga Dios. He was a man of high potential pasabot dako kay siyang potential. Sa tanan disipulo si Judas untay arang-arangan ug pangutok. Isa sa 12. Today, mga isunan, tanaw na to ang samin sa kinabuhi ni Judas. Because the most frightening thing about Judas, mga isunan, is not how different he was from us. Ang nakahadlok diri mga isunan kay Judas, dili sa pamaagi nga lahi isa sa tuwa, kundi, but how similar we are kay Judas. For years, mga isunan, for 3 years and a half, Judas was a disciple. Nahimo siyang disipulo, nagsunod sa bugtong buhi nga Diyos. Naglingkod siya makaigsunan sa tiilan sa bugtong buhi nga Diyos. Ang bugtong buhi is the greatest teacher to ever live. Balakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Nakita niya ang patay gibanhaw, nakita niya ang balod gipakalma, nakita niya ang buta nakakita, nakita niya ang bakol gipalakaw sa bugtong buhi nga Diyos. Nakita niya makaigsunan, tanan mga milagro, tanan gahom sa bugtong buhi nga Diyos. Ug nakita niya ang gahom sa bugtong buhi nga Diyos sa panahon nga gipadala sila by pair makaigsunan para magmensahe mahitungod sa gingharian sa bugtong buhi according to the Gospels of Mark chapter 6 verse 7 and Luke chapter 19 verse 1. Gipadala sila sa bugtong buhi nga Diyos, panlakaw mo, pagpalayas sa mga demonyo, pagmensahe mo mahitungod sa gingharian. Apil na diha nga magpaayo sila masakiton. Ug sa pagbalik nila para mag-report sila sa bugtong buhi nga Diyos makaigsunan, na-amaze kaayo sila. Nga naman, niingon sila, pati ang demonyo nagpailalom, pinaagi sa imong pangalan. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Always remember makaigsunan that Judas was not an outsider. Judas makaigsunan, he wasn't a Pharisee. Si Judas makaigsunan, si Judas, dili siya outsider, dili sa tagalaing planeta, dili sa tagatgawas, naa siya sulod sa inner circle sa bugtong buhi nga Diyos. Dili sa usa ka Pariseo makaigsunan nga isa sa mga mubato kay Maria Magdalena, dili sa Pariseo. Usam din si Judas, he was a friend sharing bread from the same bowl. Usa siya ka amigo higala sa bugtong buhi nga Dios nga nakipag-share makaigsunan og kaon sa bugtong buhi nga Dios. Kini nagsulti ka nato sa usa ka makapanhinuklog kay nga kamatuoran. Ang pagkaduol sa mga butang sa bugtong ubuhi nga Diyos dili sama sa pagbag-o sa espiritu sa bugtong ubuhi nga Diyos. In what way? You can go to church every Saturday. Okay, you can go to church. You can serve on the church. You can lead a small group. You can give your tithes and offerings. And even mga kaigsunan, makita nimo nga ang bugtong is nagtrabaho sa imuha. And still, aduna kay bugnaw nga kasing-kasing sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Kung gisulti sa Matthew chapter 15 verse 8 to 9. Dalay ko na bugtubing nga Dios, ang mga Dios nga mao sa Kristo, Mateo 15 8 nga to sa 9.
These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Dalay ko ng bugtong mga Diyos, nga mao si Yesu Kristo. You see mga kaigsunan? How sure you are nga wala ka ani na bilong? Giyon sa iyong pagsigurado nga wala ka na bilong aning sige ra kag pasidungog sa bugtong mo nga Dios, pinaagi sa imong baba. Unya ang kasing-kasing day nimo layo sa bugtong mo nga Dios. Giunsa nimo pagsigurado karon? Because mga kaigsunan, pwede ka mo atog simbahan, adlaw ipapahulay. Pwede ka mag-serve sa iglesia. Maghatag ka sa imong tithes and offering. Nagkita di mo, nagtrabaho, bugtong buhay sa imuha. Pero aduna kay bugnaw nga kasing-kasing sa bugtong buhay nga Diyos. Why? Because Judas, makaigsunan, had the form of godliness, but he lacked the power thereof. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Makita ni mo, makaigsunan, ang form of godliness. O sa nga pamaagi, naglakaw siya kauban ng bugtong buhay nga Diyos. Nadungog niya ang mga tudlo sa bugtong buhay nga Diyos. Nakita niya ang milagro, ang gahom sulod sa tulog, tunga katuig makaigsunan. Pero ang problema diri makaigsunan, ang problema diri, despite makaigsunan, nga nakita nimo iyang pagka-Diyos nun sa panggawas, pero wala na bago iyang kasing-kasing. His heart was never truly surrendered to our Lord Jesus Christ. Ang iyang kasing-kasing wala jud niya gihatag sa bugtong buhay nga Diyos. Nagsunod lang siya. Disipulo lang siya. Nakita niya tanan nga gibuhat sa bugtong buhay nga Diyos, pero wala niya gialaw makaigsunan. He was in the light. Kauban niya ang kahayag sa kalibutan, but the light was not in him. Why? Because wala niya gialaw nga makapenetrate ang kahayag nga gibitbit sa bugtong buhay sa iyang kasing-kasing. Naa na siya sa kahayag, pero ang kahayag wala niya tungod kay choice niya makaisunan nga dili niya pasudlon ang kahayag sa iyang kinabuhi. Kabalo siya may tungod sa bugtong buhi nga Dios. Gimahal ni Judas ang bugtong buhi nga Dios. Mo nay tinuod gimahal niya. Pero mas mahal niya ang kwarta. You cannot serve two masters. You cannot serve God and mammon. It's either you will hate the one and love the other. Dili mo pwedeng dunganon ang kwarta o ang bugtong buhi nga Dios. Na it doesn't mean po mga kaigsunan, wala kay katungod nga mangwarta. Pasabot lang niya, ayaw himo ang Diyos ang imong kwarta. Adlaw ang ipapahulay mga kaigsunan, mas pilion nimo ang kwarta kaysa sa bugtong buhi nga Diyos. Nahimo na imong Diyos ang kwarta karon. In John chapter 12, mga kaigsunan, makita nato ang gamay, gipakita sa bugtong buhi nga Diyos, kung unsay kasing-kasing ni Judas before the betrayal. Bago ang pagtraidor o pagbaligya niya sa bugtong buhi nga Diyos. Sa panahon si Maria Magdalena, iyang gibubuan ang tiil sa bugtong buhi nga Diyos sa usa ka grabe ka mahal nga perfume. Kinsa may ni object ato. Kinsa may naingon kasayang ba ana nga perfume. Ang kwarta unta na gibaligya unta na og gipanghatag sa mga kabos. Do you remember Mary Magdalene? Si Mary Magdalene makaisunan usa ka sinful woman. 7 ka espiritu makaisunan, 7 ka demonyo gipagawas sa bugtong buhi nga Diyos sa iya. Mary Magdalene was caught in adultery. Panapaw. Na-caught si Mary Magdalene, makaigsunan. Gidala siya sa mga Pharisees, sa mga critics sa bugtong buhay ng Diyos, sa tiilan sa bugtong buhay ng Diyos. Gidala sa habang bugtong Diyos, nasa loob sa templo, gasulat ang bugtong buhay ng Diyos. Dito sa yuta. Ingon sa balao di Moses, dapat batuhoning nga bayhanan ni. Kaya nadakpan siya sa panapaw. Apan makaigsunan, illegal ilang gibuhat. Why? Because according to the law of Moses, dili nimo pwede makaigsunan nga dili iuban ang lalaki sa pagbato. Dapat duha sila nga batuon actual. Dili mo kinahanglan dalhon pa bisag asa. Kung asa sila na caught in adultery sa pagpanapaw diadto na sila batuhon ang babae o lalaki. According to the law of Moses. Pero nilapas sila sa balao ni Moses, gidala nila si Maria Magdalena sa bugtong o buhi nga Dios. Ingon sila nga, unsa man imo ikasulti ani? Nadakpan man eh. Ang bugtong buhi nga Diyos, nagsulat lang siya sa yuta, dito sa templo. And while he was writing, makaigsunan, sige siyang pangutanon, gisamok-samok yun siya. Gitrap siya sa mga Pariseo, kay kung ano ang bugtong buhi nga Diyos, batuan na ninyo, unsa may isulti sa Roman Empire. Bawal mo execute og judgment ang mga Hudiyo because under sila sa Roman Empire. Ang pwede mag-execute og judgment ang Roma lang. Maunang bugtong gidala sa kay Poncio Pilato. Bawal ang mga Hudiyo nga mo judge sila sa tao, mo execute og judgment. Nga kani patyo ni bawal sila.
So, kung moingon ang bugtong niyo sa batua, makalapas ang bugtong niyo sa balaod sa Roma. Og musulti po ang bugtong uboy sa ayaw batua, malapas sa bugtong uboy nga Diyos ang balaod ni Moses. Nga according to the law of Moses, once you are caught in adultery, batuon ka actual diha aron mamatay ka. Walay kapilian ang bugtong uboy nga Diyos, apan. Dingon ang bugtong mi singa nila lang, kinsay walay sala sa inyo ha diri, moy unang mo bato. Og nagpadayon og sulat ng bugtong mi nagpadayon sa sulat sa yuta. Ha? So, ang gisulat sa bugtong uboy nga Diyos sa yuta, makaigsunan, mao ang ilang mga sala. Once makita ni mo, mabasa ni mo sa balang kasulatan, nga gigamit sa bugtong mo siyang tudlo, makaigsunan, pasabot na judgment, hukom iyang gidala. Sa panahon, naghatag sa og pulo kasugo kay Moses, gisulat niya sa duha ka papan nga bato, gamit iyang tudlo. Pasabot, judgment. Kaya ang paghahukman sa ato ang makaigsunan, base sa kasuguan sa bugtong uboy nga Diyos. So sa panahon ni Belshazzar, Daniel chapter 5, sa panahon nag-celebrate sila, kay tungod gipakita ni Belshazzar makaisunan ang iyang power, nga sila ang pinakagamahanan nga gingharian sa panahon nila sa Babylonia, na ay kamot nga walay lawas makaisulan ni sulat sa dingding. Many tekel a parsin, Aramaic language, nga i-translate na siya sa English, numbered, weighed, divided. Pasabot, giipanas bugtong mo yung Diyos ang gingharian sa Babylonia. O gitimbang si Belshazzar, makaisunan, kay ang gibuhat, gipagawas niya tanan ng mga balaang, mga gamit sa bugtong uboy nga Diyos, o gihalad niya sa iyang Diyos-Diyosan. So, gitimbang sa uwan ni abot iyang pagkamatarong. Ang gingharian sa Babylonia na divide sa Medes o sa Persian. Motong Medo, Persia, ang isunod na gingharian sa Babylonia. Palakpakan na ito ang bugtong uboy nga Diyos. So, once you see makaigsunan, makabasa ka og tudlo sa bugtong uboy nga Diyos sa balaang kasulatan, pasabot na judgment. So sa pagsulat sa bugtong uboy nga Diyos sa yuta, nakita sa mga pariseyo, nakita sa mga kritiko sa bugtong uboy nga Diyos ang ilang mga sala, og isa-isa sila naghawa gikan sa tigulang paingon sa bata makaigsunan. And you know, si Maria Magdalena, sa panahon nga gidala sa diadto sa bugtong uboy nga Diyos, wala na intoy buka-buka sa iyang mata si Maria Magdalena makaigsunan. Nganuman nakaingon siya, this is the end of my world. I have no tomorrow. Nagpiyong na lang si Maria Magdalena makaigsunan. Wala na gyud siya buka-buka kay andam na siya sa pagdawat siyang kamatayon. Kay tungod nakasala siya. Pero sa panahon naghinay og biya ang mga tao nga gusto mo bato sa iya. Kinsa may walay sala ninyo diri mo'y unang mo bato. Nabay ni bato? Wala kay tungod ang tanang tao makasala. Roma 3:23. All have sinned, tananta nakasala og nakabsan ta sa himaya sa bugtong ubuhi nga Dios. So walay ni bato. Habang kapiyong si Maria Magdalena makaigsunan, ang unang gisulti sa bugtong ug buhi ng Diyos, woman, babae, asa man ang nag-akusa nimo. For the first time in the life of Mary Magdalene makaigsunan, no one called her woman. Wala ni tawag sa ihag babae. Kasagara niyang madungog kay gitawag sa og pukpok, Maria Magdalena. Kalapating mababang lipad. Bayaran. Mauna iyang usually madungog makaisunan sa mga tao. Pero sa gisulti sa bugtong mo yun sa iya, babae, woman. But this time makaisunan. Sa Israel, okay? Sa Israel. Pagtawagon gani kag babae makaigsunan, that is the highest honor that you can receive. Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. Tanan ni talikod sa iya makaigsunan, ingnan ra siya og babae nga mababa ang lipad, ug uban pa nga mga sakit na mga pinulungan, pero ang bugtong buhay gisulti sa iya, babae. So highest honor ang nadawat ni Maria Magdalena. Kung ang value pa sa atua makaigsunan sa English, ma'am. Kung diri pas Pilipinas, binibini. Mao na siya ang value. So when you are called binibini, it means makaigsunan that is full of glory. Palakpakan na to ang bugtong buhay nga Diyos. At that time, makaigsunan, nga abi ni Maria Magdalena, mamatay na siya, gapiyong na lang siya. Kay abi niya, mamatay na siya, makaigsunan, gapiyong siya, makaigsunan. Pero wala siya namatay. When she opened her eyes, when she opened, makaigsunan, her heart, her mind, makaigsunan, the first thing that she saw, kinsa man niyang unang nakita, walay laay ng atong bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Babae, asa man ang nakusa sa imo? Wala na Ginoo. Ako po dili po ti kahukman, lakaw ug ay na pagpakasala. Go and sin no more. Pasabot makaigsunan, law, balaod ug grasya gauban. Okay? Daghan karon ng mga religions makaigsunan, gi-reject nila ang balaod. Wala na grasya na ta karon.
Tungod sa Ephesians o sa Efeso chapter 2 verse 8 to 10, grasya na ta karon. Ilahan nang gi sa likway ang balaod. Kabalo ka mga igsunan. Ang nasod, ang gingharian nasod? Sakto? Kung ang nasod ang gingharian, walay gingharian, walay nasod nga gitukod pinaagi sa grasya. Gitukod ang nasod pinaagi sa balaod. Pero nakanindot lang sa gingharian sa bugtong sa nasod sa bugtong ng Diyos, adunay grasya nga gauban. Unlike diri makapatay ka sa deres kalibutan, prisuhon ka, patyon po ka. Sa bugtong ubuhi nga Diyos makaigsunan, napailaluman ang iyahang balaod sa iyang grasya. Mao nang ang balaod makaigsunan, ang trabaho niya, sultihan ka sa imong sayop. Nakalapas ka sa adlaw ipapahulay, nabangga nimo ang ikaupat nga sugo. Unsa may buhaton nimo kay nasayop man ka, muduol ka sa grasya. Sa grasya sa bugtong mo yes mga ikakapasayloan. Og ingon ang 1 Juan 1:9 isugid nimo imong salaw nga bugtong mo Dios matarong ug balaan makaisunan nga magpasaylo sa atong mga sala. Palakpakan nato ang bugtong mo Dios. Ha? And this woman makaigsunan bilang pasalamat niya sa bugtong buhi nga Dios, bilang sa ikaduhang kinabuhi nga gihatag sa bugtong buhi nga Dios sa iyang mga isunan. Unsay gibuhat ni Maria Magdalena? Nagtigom sa og kwarta. Ha? Para mapalit niyang mahal kay nga perfume. Nya kato nga perfume di mo makita sa Israel kay gi-import pa to. Gikan pa to sa laing nasod. Pilay salary ni Maria Magdalena, pilay salary makaigsunan sa usa ka magtrabaho sa una sa Israel, isa ka denaryo. Kung sa ato pa, example na tayo 450 per day. Ha? So katong perfume ni Maria Magdalena makaigsunan, kung sa ato pa i-convert nato ni abot og 160,000 pesos. Ingana kamahal ang iyahang gitigom para mapalit niya ang perfume nga gibuo niya sa tiilan sa iyang sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang iyang kita makaigsunan gisave gyud niya 1 denaryo a day, 300 denaryo sa isa ka tuig. Ha? Gitigom niya makaigsunan, makapalit lang siya bilang pasalamat niya sa bugtong ubuhi nga Dios sa kinabuhi nga gihatag sa bugtong ubuhi nga Dios. Gitalikdan na siya sa tanan. Apan ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, gihatagan siya paglaom. Malakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. So sa panahon nga si Maria Magdalena makaigsunan, ihan ang gibubo ang katong mahal kay nga perfume sa tiil sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsa ingon ni Judas? Ha? Unsa ingon ni Judas? John chapter 12 verse 7 to 8. Dalago ng bugtubig nga Dios, suma Dios nga mao sa Kristo. Juan 12:7 ngadto sa 8, apan miingon si Jesus, pasagdi siya, ipatago lang kaniya ang habilin nga pahumot aron itagana sa akong lubong. Sa 8, ang makabos kanunay ninyong ikauban, apan ako dili ninyo kanunay kauban. Dalago ng bugtubig nga Dios. You see? Unsa ingon ni Judas? Kasayang ka ng perfume ay 160,000. Dapat ana nga perfume gibaligya na lang tana og gihatag sa mga kabos. Mao'y thinking, negative kaayo ang hunahuna ni Judas makaigsunan. Anang bugtong is pasagdiin na siya. Pasagdiin na siya. Ha? Iha na gitagana para sa akong lubong. Kaya mga kabos kanunay ninyong kauban. Apan ako dili ninyo kanunay kauban. So, grabe kanindot mga kaigsunan. It symbolizes worship. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Why? She poured it all. Gihatag niya ang tanan mga kaigsunan. Supposedly, that is how we are. Dapat ingana ta mga kaigsunan. When we have to do something in the worship of the Lord, we pour it all. We pour it all. Ihatag nato ang tanan. Ha? Dili lang kay, ayun, gayang bugtong si gugmaa ako sa tibuok nimong kinabuhi, kasing-kasing, sa imong tibuok kusog o kalag. Ha? Pag nag-worship ta, pag magkanta ta sa bugtong is magdaig ta, na ay kanta nga happy Sabbath, pero atong mga naong makaigsunan, wagi happy sa atuang naong. Ha? Himayaon ka, bugtong mo yung Diyos, ang pagkahimaya mo. Ha? Pero wala, gyud tay makita sa tong naong nga nalipay ta nga nagdaig sa bugtong buhi nga Dios. Apan si Maria Magdalena makaigsunan, ang iyang kita, iyang gitigom para lang ibubo makaigsunan, ipalit ang perfume na grabe kamahal worth of 160,000 para ibubo sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang tiil. O gitrapuhan niya pinaagi sa iyang buhok. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Dapat makaigsunan,
ingana po ta mga ihatag na to tanan sa bugtong buhi nga Dios. Tibuok na tong kasing-kasing. Ha? Uso may purpose ni Judas makaigsunan nga gisulti niya nga ihatag unta na sa kabos. Ha? Do you think makaigsunan si Judas concerned siya sa mga kabos? Do you think makaigsunan si Judas asay paki sa mga kabos? Unsay gisulti sa Juan 12:6? Dalay ko ng bugtong nga Dios, suma Dios nga mao sa Kristo. Juan 12 nga to sa Juan 12:6. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundi tungod kay kawatan siya. Siya mao ang nagakupot sa ilang kwarta ug nagapangawkaw siya niini. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. You see? Naluoy ba siya sa kabos? Sakit kayong term sa Bisaya. Ano? Sakit kayong translation sa Bisaya ay. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos. So sa hinungdan, tungod kay sa kawatan. Pagkasakit ingnon kag kawatan, mas ingnon na lang kog palangayo kaysa ingnon kog kawatan. Sakto? Okay nang palangayo ko kaysa ingnon kog kawatan. Ay katong kawatan si kuan. Sakita mo dano eh. Ha? So Judas' downfall makaigsunan began with a small compromise. In what way? Naay madawat kay treasurer man siya, naay mga kwarta nga moabot sa iya ha. Kuhaan niya ihang bahin. Way pananghid sa bugtong buhi nga Dios. Kuhaan niya. Pusulan man nga trabaho man pug ko. So kuhaan niya. So ang gamay nga kahakog gibaliwala ni Judas. Usa ka tinago nga sala nga giamuma sa kangitngit. Nganuman, kabalo ba dito mga disipulo mga kaigsunan nga kawatan to si Judas? Ang bugtong ubuhi nga Dios ang nakabalo. Ha? So by that time makaigsunan ni adto siya sa mga pari, nato sa Sanhedrin, nato siya sa mga Pharisees. Matthew chapter 26 verse 14 to 16. Na kompleto ay ang plano. Gikan sa trusted disciple into a betrayer. Adto sa pagbudhi niya sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsay giingon niya sa mga chief priest nga kaigsunan sa mga pari, unsay sulti niya, "What are you willing to give me if I deliver him over to you?" Unsa man yung ihatag sa akong iako siyang dalhon sa inyo ha. Niingon si Judas makaigsunan. Kay balo ko makaigsunan pila ang iyahang value? 30 pieces of silver. Ha? Think of the irony. Sarcastic ay. Why? Because makaigsunan Exodus chapter 21 verse 32, 30 pieces of silver was the price of a common slave in the Old Testament. Common slave. 30 pieces of silver makaigsunan. Judas valued the creator of the universe. Gitagaag value ni Judas makaigsunan ang bugtong ubuhi nga Dios, ang Prince of Peace at the price of a wounded servant. Pilay price sa bugtong ubuhi nga Dios? 30 pieces of silver. So gituring gyud ni Judas makaigsunan ang bugtong ubuhi nga Dios nga usa ka sulugoon. Ha? Gitawag ni siya blood money. Ano gitawag ni blood money? Kay tungod man kaigsunan, it was the price of an innocent life. Blood money. Ha? So karon, what is your price? Pila may presyo nimo? Ha? Usahay, mahukman nato si Judas. Sam ni si Judas, oy. Sam ni si Judas. Gahudas gyud siya kay ni traidor siya sa bugtong buhi nga Dios. Usahay makaigsunan. Di lang usahay kanunay maka-mention ganit tag Judas. Gihukman na din nato si Judas nga gibaligya niya ang atong bugtong ubuhi nga Dios, 30 pieces of silver. Karon mangutana ko ninyo. What is the price for which we sell out our Lord Jesus Christ in our daily lives? Pila may value sa bugtong ubuhi nga Dios nga gibaligya ni bugtong sa adlaw-adlaw. In what way? In what way? Gibaylo nimo ang Sabado sa uban nimong gibuhat. Manaway kang Judas? Muhukom kang Judas? Ha? Nakabati lang diri kay si Judas sa sulat sa kasaysayan. Gibutang siya sa bugtong ubuhi nga Dios para dili yung tanato sunon. Sige tang ingon Judas, traidor. Pero sigurado ba jud ka nga wa nimo gibaligya ang bugtong ubuhi nga Dios? Sa panahon nga ma-promote ka og trabaho, gibaylo nimo ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, na compromise ang imong integrity. Gibaylo nimo ang bugtong ubuhi nga Dios, gibaligya nimo siya sa 450 pesos sa isa ka adlaw. Inyuhang hukman si Judas makaigsunan nga 30 pieces of silver. Mas dako pa man gani to gamay kay Judas compared sa atua. Nga gibaylo lang nato makaigsunan ang bugtong ubuhi nga Dios sa 5,000 sa adlong Sabado kay moblinya matas barangay.
Mukuha man tagbugas. Gibaylo na to ang bugtong buhi nga Dios sa 500 o 600 nga kwarta kay musulod ta og trabaho kaysa mga tus bugtong buhi nga Dios. O karon, dili ba ta nahimong hudas? Ha? Gibaylo na to ang bugtong buhi nga Dios sa pila ka oras makaigsunan. Sa atong sigig atubang sa computer screen magtan-aw tag mga dili maayong tan-awon. Do you think si Judas ray nakabuhat anis bugtong buhi nga Dios? You and me. Ako ug ikaw. Sa panahon makaigsunan nga nailog na nga supposedly dapat ang attention sa bugtong buhi nga Dios, nakuha na dula diri ML adto sa imong uyab, sa imong trabaho, nahimo kang Judas. Nahimo kang Judas mga pinlanggang igsuon. Wa lang ka kabantay. Ha? Whenever we choose our sin over our Savior, we are negotiating with the same spirit that moved Judas. Mas pilion gani nimo makaigsuon imong kaugalingon compared sa bugtong buhi nga Dios, nahimo kang Judas sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Adlaw igpapahulay gibaylo nimo sa sweldo nimo nga 500 pesos. Mas dako pa day og worth ba gitagaan, mas dako pa day ito kay Judas day 30 pieces. Imo 500 pesos. Gibaylo nimo ang bugtong buhi nga Dios ang iyang adlaw igpapahulay. Nga dili ra ba unta ang kani nga benepisyo, dili ra ba unta ni sa iya kundi sa atoa. Gibuhat nga ang Sabat para sa ato makapahulay ta sa tanan natong gitrabaho sa unong adlaw. O kaning Sabado iyang gipanalanginan. Ang tanan nga nabuhat natong sala sa tibuok semana gipasaylo dres bugtong mis palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. Ha? Kabalo ka mga kaigsunan, kanunay tang na ay choice. Kana ta, siguro matoy choice si Judas kay siya man gyud ang nakalatag nga mo traidor sa bugtong buhi nga Dios. Kabalo ka mga kaigsunan, ang sakit sa betrayal, mabasa nato diri. Matthew chapter 26 verse 47 to 50. Dalay ko ng bugtong nga Dios, suma Dios nga mao sa Kristo, Mateo 26 47 ngadto sa 50. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa 12 ka mga apostoles. Uban kaniya ang daghang mga tawo nga nagdala og mga espada ug mga bunal. Gisugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug mga pangulo sa mga Hudiyo. Nakigsabot ng daan ang maluibon nga si Judas sa mga mudakop kang Jesus kung unsa ang iyang buhaton nga timailhan ang tao nga akong hagkan mao ang inyong gipangita dakpa ninyo siya. 49 busa sa pag-abot ni Judas midiretso siya ngadto kang Jesus ug miingon magtutudlo maayong gabi ug gihagkan niya siya. Dalay ko ng bugtong buhi nga Dios. You see? Nitahod pa si Judas. Magtutudlo, may gabi diha. Ha? Paghuman nga nagampo ang bugtong buhi sa Garden of Gethsemane, nga na atong kaluwasan, matod pa sa atong mahal og pinalanggang pastoray na ataw-ataw yun in town. Why? Because, makaigsunan, tungod kay tao ang bugtong buhi Diyos, nagpakatao sa ang gibati iniyang kakagutom, kauhaw, kasakit, gibati na, kung sa itong gibati nga tao-tao, mautoy gibati is bugtong buhi sa gampo sa amahan. Pwede ba nga ipalayo ang kupa sa kuha? Kupa, mautoy yung pag-aagian, pag-aantusan sa panahon nga siya ipalansang sa Kalbaryo sa krus. Pero at the end of his prayer, ingon siya, amahan, dili ang kabubuton ko matuman, kundi ang imong kabubuton. Palakpakan na itong bugtong mo yung Diyos. After makaigsunan sa pag-ampo sa bugtong ni abot na si Judas. Bit-bit na niya, kaubanan na mga, kasi nagpalansang sa bugtong buhi nga Diyos. Uban kaniya ang daghang mga tao, nagdala og mga espada o mga bunal. Gisugo sila sa makadagkuan sa mga pari o pangulos sa mga Hudiyo. Ha? So makaigsunan, ha? Ningon siya kung kinsa akong hagkan, mauna na iyong gipangita. Kung sa'y gisulti sa bugtong buhi nga Diyos kay Judas. Judas, are you betraying the Son of Man with a kiss? Gitraidor ba nimo ang anak sa tao pinaagi sa halok? Kiss makaigsunan is an act of love and greetings. Tama? Mukis ganita, pasabot ni greet ta sa iyaha. Kiss ganita sa mga sa atong asawa o di kay sa atong uyab. Or kiss kay ata para mo greet ta nga mayong buntag, happy Sabat. Sakto? Pero kaning kiss makaigsunan na act of love, gigamit siya nga instrumento para sa pagbudhi, sa betrayal. Ha? In that culture, makaigsunan, a kiss was a sign of a deep affection. Student and teacher devotion. Ha? Ang kiss.
So niyon si Judas, ni-approach siya, ni sa bugtong mo yung Diyos. Greetings, Rabbi. Greetings, Rabbi. O iyang gihagkan ang bugtong agbuhi nga Diyos. So Judas, makaigsunan, betrayed our Lord Jesus Christ with a symbol of love. Mao nang di ko mutuo lagi gugma lagi. Gugma among gibitbit, di ko mutuo ano man. Si Judas, iyahang gikisa ng bugtong mo is a symbol of love. Sakto, di man ka mukis sa taong di mo gigugma. Sakto? So, ang nakabati lang diri makaigsunan. Kung nabantayan ninyo, si Judas, gitawag niya ang bugtong ubuhi nga Diyos nga rabbi or teacher magtutudlo. Pero wa niya gitawag og Lord o Ginoo o bugtong ubuhi nga Diyos sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Gitawag niya hangtod rabbi lang sa, hangtod teacher lang ang iyang trato sa atong bugtong ubuhi nga Diyos. Remember, during the Last Supper, katong nanihapon sila makaigsunan bago ang pagpalansang sa bugtong ubuhi nga Diyos, sa panahon nga gi-announce na sa bugtong ubuhi nga Diyos nga naay mo betray sa iya ha, naay mo traidor niya, ang ubang mga disipulo ng utana, surely not I, Lord. Dili na ako Ginoo. Matthew chapter 26 verse 22. In contrast makaigsunan, halos sa disipulo ng utana sa bugtong ubuhi nga Diyos, surely not I, Lord. Pero si Judas, so sa tanong niya, surely it is not I, Rabbi. You see? See the difference? Kasi buhit pasabot nire. Pasabot makaigsunan, wa niya gitawag ang bugtong ubuhi nga Diyos nga siya ang Ginoo sa mga Ginoo. The same ni Satan. Si Satan makaigsunan kaya niyang musulti og Diyos, pero dili niya kayang muingon og Panginoon. Why? Once you say makaigsunan, Lord or Master, pasabot nagsubmit ka sa iyang authority. Dili na kayang isulti ni Satanas. Hangtod Diyos ra gyud siya. Nagtuo siya nga dunay usa ka Diyos. Dili siya mo admit mga igsunan, di niya tawagog Lord, ang bugtong ubuhi nga Diyos or Master. So si Judas makaigsunan gitawag lang niya Rabbi, ang bugtong ubuhi nga Diyos or teacher. Instead nga tawagon unta niya bugtong ubuhi nga Diyos Lord. Gipakita lang diri makaigsunan nga girespeto niya ang bugtong ubuhi nga Diyos bilang usa lang ka magtutudlo. Wala siya ni submit makaigsunan sa divine soberanya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Mao na ang gigamit niya nga pinulungan sa panahon nga iyang gitraidor ang bugtong ubuhi nga Diyos. Matthew 26:49. Greetings, Rabbi. So this reminds us makaigsunan that sometimes the most painful wounds come from those we know and trust. Ang sakit kaayo bitaw makaigsunan kaning traidoron ka sa mga taong imong gisaligan. Sakto? Imong tang gisaligan sa chismis pagkaugma ni kalat ang chismis. Sakto? Ingon unta ka nga ayaw gyud isaba. Pagkaugma, nagtrending na ka. Sakit kaayo pamalandungon makaigsunan kung kinsa pa imong gisaligan og ayo, mao patoy mo traidor sa imuha. And even your family. Why? Because Abel, gitraidor siya ni Cain. Ingon si Cain, manlakaw sa ta dato igsuon. Nya wa day kabalo si Abel na mao na daytoy death march niya. The same kay Samson makaigsunan gitraidor ni Delilah. Tungod sa paghigugma ni Samson, mo nang delikado gining love. Kaning gugma, delikado kung dili madala og tarong. Di ba, Brother Jam Ewell? Ang gugma magaigsunan, delikado og madalag tarong. That why? Because ang bugtong ubuhi nga Diyos gitraidor siya ni Judas, usa sa iyang mga disipulo o gihagkan pagyud siya. Pasabot, ang gugma makaigsunan gigamit nga instrumento para sa pagtraidor. Sa atong kaugalingon mga pilanggang igsuon, usahay makita nato sa unsang pamaagi nga kita magtraidor, makaguba sa mga pamilya. Ang pagtraidor makaguba sa pamilya. Makabahin sa community o makadugmok sa atong mga kasing-kasing. Sakit ka ng traidoron ka. Kinsa pa imong gisaligan, maupay mo traidor nimo. Muna ko sa'yo mo, anak ka, wa na ko'y saligan, wa na ko'y sultian pa sa akong mga sikreto. Ang ano man, once mosulti ka makaigsunan, para itong mga vlogger ba nga nagkalat-kalat, nga ilahang gikuan si Cindy Cinco daw, nang chismis sa uban, mga kuan, kabalo ka, dili man ta perfecto. Pag once magyun mag-uban ang mga mag-amiga, manlibak magyun na. Di ba? Mag-inistoryahan na yun na.
May pag imong sultian sa imong mga panlibak, imong bana na lang. Imong bana sultian nimo kay nga naman wa man na sa kaila sa imong gipagstorya. Maminaw na na imong bana. Pero imong amiga imong sultian, sigurado ugma trending na ka. Unya pag booking ra ba makaisunan nang hinaw na ang tanan. Wa nay tag-iya. Wa nay mo angkon mo nay gisulti sa tumahal bilangang pasulahi ang chismis walay tag-iya. Gisulti man to ni kuan ni Uning. Oy dili ako gisulti ato gichismis ra to ni Sister Sheena nako. Ana po si Sister Sheena nadungog ra pud to nako ni kuan ni Sister Yuna. Ha? So wala nay tag-iya. Pag-abot komprontahon nimo wa nay mo angkon. Sakto? But we must always remember, makaigsunan, Judas made a choice. Ha? Ningon na bala ang kasulatan sa Matthew chapter 26 verse 15, he agreed to betray our Lord Jesus Christ. Agreed. Niuyon siya sa pagtraidor sa bugtong ubuhin ng Diyos. Wala siya nihimo out of ignorance alone. Dili ignorante si Judas sa iyang gibuhat. Mihimo siya og tinuyo nga desisyon. Kanuman, gipugos ba siya makaigsunan nga moadto siya sa chief priest? Moadto siya sa mga pare o mga pangulo sa Hudyo para ibaligya ang bugtong? Gipugos ba siya? No. Choice niya nga mulakaw yang tiil. Katong tiil mismo nga maoy gi hugasan sa bugtong mismo o to yang gilakaw pa ato di ato para ibaligya ang bugtong mis sa 30 pieces of silver. Ha? 30 pieces of silver. Pero kita 500 pesos gibaligya na to ang bugtong mis. Gabi si Judas mo traidor sa bugtong. Ha? Wala ka kabantay sa imong kaugalingon nga utro man po di ay ta. Gibaylo nato sa pila kalibo ang bugtong buhi nga Dios. Gibaylo nato sa adlang ipapahulay na makadawatag sweldo 500. Ha? Mao ni ang sakit nga kamatuoran. Kitang tanan makaigsunan aduna tay kapasidad sa paghimo makaigsunan og mga pagpili nga makadaot sa uban or dili makadaot sa uban. Choice na nimo. Choice nimong libako nimo isa ka tawo, choice nimong ichismis nimo isa ka tawo. Then pag magkabukingan, manghunaw na ang tanan. Choice nimong manlibak ka. Kabalo ka makaigsunan na sikreto diri aron dili ka ma-involve sa libak. Gusto niyo makabalo? Once gani na imo tabi nimo si kuan bitaw no kani kay maldita kayo. Inon din na nimo, ikaw gani sister, kung na kay problema na nga tawo duula ayaw ko. Kay ako ra ba chismosa pod. Base niya dili ako mapugnan akong masubrahan ako imong istorya. So buhato nimo ang chismis putlo na nimo daan sa imuha. Usahay man gud mo sakay pud ta. Pag sumpay karon ang nigawas imbis ikaw ray gichismisan, ang nahitabo ikaw na ang author sa chismis. Ingon man gud ni Sister Sheena. O niya Sister Sheena, gisultihan ra pod. Ang trinig sana nooy naa sa spotlight. Ha? Ang tao makaigsunan sultihan ta mo pag once chismosa ka or chismoso, di gyud ka kasaligan. Nganuman, dili naman na mo salig nimo, i-chismis pa lang nimo. Kana bitang delikado kay mo nang pinulungan nga ato-ato ra niha. Nganuman, kay mao po ni ang gisulti sa uban. Katawa si Elder Jaime Ato-ato ra niha. Si kuan ba gani. Nya gisulti po niya, kato po ni Mrs. gisultihan po niya. Ato-ato ra niha. Ha? Nagatong sa panahon ni Lucifer dito sa langit. Gingnan niya ang mga balaang anghel, ato-ato ra ni, magrebelde ta. Ha? Sumori nakasakit rin mga kaigsunan. Wala man ato gitraidor ang atong isikataw pinaagi sa kiss or pinaagi sa silver mga kaigsunan. Pero ginatraidor na to sila usahay, pinaagi sa atong panglibak, pangchismis, sa atong dishonesty mga kaigsunan. Mao ni ang peak of the tragedy. Gigamit ni Judas makaigsunan ang simbolo sa gugma aron mapadali ang usa ka buhat sa pagpatay. Gigamit niya ang simbolo sa gugma. Nganuman, katong pagkiss niya sa bugtong buhay ng Diyos, simbolo to sa gugma. He uses the language of heaven to do the work of hell. Gigamit niya ang language sa kalangitan which is love para buhaton ang trabaho makaigsunan ni Satanas. Pero unsay response sa atong pinalanggam bugtong ubuhi nga Dios? Wala siya nagpadaog og kidlat makaigsunan para lang kilatan si Judas.
Wala niya giingnan si Judas makaigsunan nga traidor ka, bitin ka. Wala niya ingna. Unsay gisulti sa bugto uboy nga Dios, gitan-aw niya si Judas after siyang gihalukan. Ha? After niya gihalukan ang bugto uboy nga Dios, unsay sulti sa bugto uboy nga Dios, friend. Do what you came for. Higala, buhata unsay imong gianhi. Walakpakan nato ang bugto uboy nga Dios. Even in the moment of ultimate betrayal, ang bugtong uboy nga Dios ga-offer gapon siya og pulong nga higala. Bisag gitraidor na siya ni Judas makaigsunan, gigamit pa ang gugma, ang pinulungan makaigsunan, ang language sa langit sa pagtraidor niya sa bugtumis, pero wala ang bugtumis nagpakanaog og kilat para kilatan si Judas. Wala niya giingnan si Judas nga ikaw bitin kang dako, traidor ka. Apan unsay gisulti niya? Higala, buhata. Unsay imong dapat buhaton? It was one final invitation to repentance. Mao to'y last invitation sa bugtong ubuhi nga Dios kay Judas makaigsunan. One final reminder of the love Judas was walking away from. Usa ka reminder pahinumdom sa gugma sa bugtong ubuhi nga Dios kay Judas nga gitalikdan ni Judas. Ha? Usahay makaigsuunan, mo distansya ta kay Judas. Dili ta gusto maparihan ni Judas. Dili nato ganahan ipagkalulo, ibaligya ang bugtong uboy nga Dios. Gitawag na tog traidor si Judas, pero wala man siya ingnas bugtong uboy nga Dios, ginan siya friend, higala. Ha? We must remember, mga pinlanggang igsuon, Judas was not an outsider. He wasn't a Pharisee. He was part of the disciples of God. Wala siya sa gawas. He was the treasurer. Gabit-bit sa kwarta. Gimahal niya ang bugtong uboy nga Diyos. Pero mas gimahal niya ang kwarta. Ang paghigugma niya sa bugtong is wala nilabaw sa iyang paghigugma sa kwarta, makaisunan. He was trusted. And we know how the story ends of Judas. Nakaibaluta sa usang pamaagi, nagtapos ang storya ni Judas, makaisunan. Sa dihang iyang nakita ang bugtong uboy nga Diyos nga gihukma na, gidakop, si Judas giubanan sa pagbasol. Nagbasol man si Judas. He tries, makaigsunan, to give the money back. Kay abi manggod niya makagawas ra mugtumis kay kanunay mang nakaikya sa mugtumis sa panahon nga siya nagmensahe. Kanunay siyang gusto batuon makaisunan sa mga Pariseo, pero mawala ang bugtong buhay Diyos kay dili pa panahon. Nagtuo si Judas nga sa panahon nga iyang ipagkanulo, traidoron ang bugtong buhay Diyos, makaikyas gapon ang bugtong buhay nga Diyos. Ha? Gibalik niya ang kwarta makaigsunan. He cries. Nihilak si Judas. Ingon ang Matthew chapter 27 verse 4, I have sinned, for I have betrayed innocent blood. Nakasala ko, kay tungod akong gitraidor ang inosente nga dugo. Ha? Mao ni ang nakalainan makaisunan. Judas had remorse, but he did not have repentance. Si Judas adunay pagbasol, pero wala siya naghinulsol. Ha? Kanang pagbasol makaigsunan mao na imong naka-feel ka nga feeling bad makaigsunan kung ang mga gipambuhat nimo dili nasakto, nasayop na ka. Si Judas nagbasol pero wala siya'y paghinulsol. Ha? Ang pagbasol mao ang pagdugmok nga gibugaton sa pagkasad-an nga nagtan-aw lamang sa iyang kaugalingon. Nagbasol ka sa imong nabuhat pero wala kay genuine repentance. Gitanaw ni Judas makaigsunan iyang sala. Nakita niya makaigsunan nga wala na way out. Grabe iyang pagbasol makaigsunan. Sa iyang pagbasol, gidala siya sa pagbigti. Namatay siya mga pilanggang isuon sa pagkawalay paglaom tungod kay mituo siya nga ang iyang sala mas dako pa kaysa kaluoy sa bugtong uboy nga Dios. Nagbasol si Judas. Pero wala siya naghinulsol. Compared makaigsunan Judas to Peter. That same night, parihaan ng gabi una makaigsunan at ang bugtong uboy nga Diyos, si Pedro, ni traidor po siya sa bugtong uboy nga Diyos. Si Pedro nga nakalakaw sa tubig, si Pedro nga niingon sa panahon nga nutana ang bugtong uboy nga Diyos,
Kinsa ako sa inyong pagkaila? Si Pedro nga nag-ingon, ikaw si Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Si Pedro makaigsunan nga nideklara, you are the Christ, the Son of the living God. Si Pedro makaigsunan nga gitalikdan ang bugtong uboy the same night sa panahon nga gibuhat ni Judas makaigsunan nga gibaligya niya ang bugtong uboy nga Dios. Sa courtyard sa high priest makaigsunan, kung unsa to iyang gisulti sa bugtong ubuhi nga Dios nga dili niya ilimod o gibuhi sa iyang kinabuhi, wala niya nabuhat sa panahon naa na sa tungod sa mga pari. Peter, mga kapatid, Peter, mga pilanggang igsoon, denied him 3 times with curses pa. Gilimod siya ni Pedro, dili lang kasa, dili lang kaduha, ikatulo, iyan na yung gitunglo ang bugtong uboy nga Dios. Napakyas usab si Pedro. Ha? Napakyas mga pilanggang igsoon. But the difference is, sa panahon nga nitugtugaok ang manok, si Pedro mihilak pag-ayo og mibalik ngadto sa bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. And remember, ningon si Pedro, dili gyud ti ka ilimod. Ibuwis ako ang kinabuhi. Ningon ang bugtong nga Pedro. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok 3 times, igalimod mo ako. Sa panahon makaigsunan nga limod sa ni Pedro ang bugtong uboy nga Dios, not once, not twice, but 3 times. Ayha ni tugtugaok ang manok. Og nadumduman ni Pedro ang gisulti sa bugtong uboy nga Dios. Parehong nakasala ang duha. The problem is, si Judas makaigsunan na ay si Judas maoy nag-orchestrate o nagplano. Iyang giplanuhan ang iyang pagbaligya sa bugtong uboy nga Dios. Si Pedro makaigsunan na angin lang sa sala ni Judas. But still, sala ra gihapon. Sala nga gamay, sala nga dako, still, sala ra gihapon. Kita ra may nag-determine aning sala nga kung wala sa pulo ka sugo, gamay ra nga sala atong nakumit. No. Ang sala makaigsunan magamay o dako man maunay nakahibulag sa atoa sa bugtong uboy nga Dios. The wages of sin is death, but the gift of God through our Lord Jesus Christ is eternal life. Palakpakan na ito ang bugtong uboy nga Dios. Ha? So si Judas makaigsunan sa ang gaplano nag-orchestrate. Iya pang gigamit ang language sa heaven makaigsunan para trabahoon ang trabaho ni Satanas. Gigamit niya ang gugma nga pinulungan para traidoron ang bugtong uboy nga Dios. Si Judas makaigsunan gitanaw niya ang iyang sala. Sa pagtanaw ni Judas sa iyang sala nakakita siya og pisi. Pero si Pedro sa pagtanaw niya sa iyang sala, ang nakita niya walay lain kundi ang bugtong manuluwas, ang bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. Si Judas makaigsunan sa panahon na siya nakasala nidagan sa palayo sa bugtong uboy nga Dios. Pero si Pedro makaigsunan nakasala sa nidagan sa paduol sa bugtong uboy nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. Ang tragedy diri makaigsunan, dili mahitungod sa pagtraidor ni Judas sa bugtong uboy nga Dios, kundi wala siya nagtuo na kaya siyang pasayloon sa bugtong uboy nga Dios. Maotoy hinungdan na nagpalayo si Judas sa bugtong uboy nga Dios. Kay tungod ang iyang pagkaila sa bugtong uboy nga Dios, rabay lang. Magtutudlo lang. Dili pareha sa pagkaila sa ubang disipulo nga giila siya nga siya ang Dios sa mga Dios ug hari sa mga hari. Failure, mga pilanggang igsuon, is not what separate Judas and Peter. Ang sala, dili mao ang nagpalahi kanila. Pareho man silang nakasala. Ang nakapagbulag kanila, mga igsunan, mao ang ilang gibuhat, human mitugtugaok ang manok ug ang pilak miigo sa salog sa templo. Maotoy nakapabulag sa ilahang duha. Kay mo ana ta makaigsunan. Napakyas, dili mo nakapabulag nila. Napakyas si Judas, napakyasan si Pedro. Ang sala makaigsunan, dili ni mao nagpalahi kanila, pareho silang nakasala. Gibaligya ni Judas sa bugtong uboy nga Dios, gilimod ni Pedro ang bugtong uboy nga Dios, unsa may nakalahi sa ilaha. Unsang ilahang gibuhat. Human makaigsunan mitugtugaok ang manok o sa gibuhat ni Pedro. Mihilak pag-ayo, pait kay nga pagkahilak, naghinulsol na nga igpasaylo sa bugtong uboy nga Dios. Unsa may gibuhat ni Judas sa panahon nga gibalik niya ang kwarta kay di naman dawaton sa mga pari makaigsunan. Nidaga ni talikod siya
og nangita asa niya to sa kangit-ngit og iyang gibitay ang iyang liog. Ha? By the world's standards, mga kaigsunan, Judas did everything right to fix his mistake. Sa standard sa kalibutan, di ba? Mubawi ka, pamanahon makasala ka. Panahon na bikil nimo ang tao, imuhang suyuon. Panahon nga pasakit kag tao, mubawi ka. Standard sa kalibutan, gibuhat ni Judas ang tanan para lang matama ang iyang sayop. Sa pamaagi nga iyang gibalik ang 30 pieces of silver niya, di naman dawaton kay blood money man to. Iyang gilabay dito sa templo, salog sa templo. Ni confess si Judas, mga kaigsunan, he tried to make restitution. Pagpauli. Si Judas, mga kaigsunan, mibati og lalom nga kasubo. Apan, wala siya makakaplag og kapasayloan. Nagbasol, pero wala naghinulsol. Natrap siya sa iyang sala, mga kaigsunan. Unable to see that even in his failure, naapay paglaom diha sa bugtong ubuhi nga Diyos. Sa ato ang mga kaigsunan, daghantang na-trap the same cycle. Nakahimo ta og sala, nakahimo ta mga dili maayo mga kaigsunan, apan imbis nga mangayo kag kapasayloan og magbag-o, atong gipasagdaan nga ang sala mulamoy kanato. Kanang guilt na atong gibati, maulaw na tamo duol sa bugtong uboy nga Dios, maulaw na tamo ampo sa bugtong uboy nga Dios, gi-isolate na to atong kaugalingon, believing that we are beyond redemption, nga dili na ta kayang luwason sa bugtong uboy nga Dios. Sa panahon nga makasala ka, ganahan na kamo talikod sa bugtong uboy nga Dios naman, nibati kag kaulaw. Why? Because of pride. That is what we call pride. Sa panahon nga mag-guilty ka, nakasala ka, makaigsunan, walay reason nga mo talikod ka sa bugtong mo is why? Bago pa ka nangayog pasaylo, makaigsunan, gipasaylo na ka sa bugtong uboy nga Dios. Nakalimtan nato ang grasya, ang kaluoy sa bugtong uboy nga Dios. We forget, makaigsunan, that God's mercy is greater than any sin we can commit. Isaiah chapter 1 verse 18. Bisag unsa ka pula sa imong sala, papution sa bugtong uboy. Palakpakan na to ang bugtong uboy nga Dios. Mautoy tragedy ni Judas. Katong pagtraidor ni Judas, makaigsunan, mapasaylo to sa bugtong uboy nga Dios. Kung naghinulsol siya, pero gipangunahan niya ang bugtong uboy nga Dios, iyahang gikuha iyang kinabuhi. Ang iyang pagtuod, dako kayo iyang sala, kaysa sa grasya sa bugtong uboy nga Dios. He decided, nga dili na siya kaluwas-luwas, he took his own life, makaigsunan. Because dili niya kayang mabuhi, makaigsunan, nga naay part sa iyang kaugalingon nga siya usa ka failure. Dili niya kayang dawaton sa iyang kaugalingon nga napakyas siya because of pride. Dili niya madawat, makaigsunan, nga kung magpadayon siya sa iyang kinabuhi, naay version sa iyang kaugalingon that was a failure. Namatay siya tungod sa isolation, sa iyang guilt, sa iyang sala. Na-isolate siya. Pero tanawa si Pedro, makaigsunan. Tanawa si Pedro sa panahon nga nituktughaok na ang manok. Peter remembered the word of our Lord Jesus Christ. Nadumduman niya ang gisulti sa bugtong uboy nga Dios. Ug naghilak pag-ayo, wept bitterly si Pedro, makaigsunan. Ang kasing-kasing ni Pedro, makaigsunan, murag gikumot yung ayo. Shattered, nabuak ang kasing-kasing ni Pedro. He had boasted of his loyalty. Nang hinambog pa sa iyang loyalty sa bugtong uboy nga Dios. Matthew 26 verse 35. Dalay ko ng bugtubing nga Dios nga mao si Kristo. Matthew 26 verse 35. But Peter said to Jesus, I will die with you if I need to, but I will never say that I do not know you. Dalay ko ng bugtubing nga Dios. Diba? You see, unsay gisulti ni Pedro? I will die with you if I need to. Ug dili ka, igilimod. Halos tanan sa ato, ipaglaban nato ang bugtong buhay Diyos these last days. Dili ko magpapatik, dili ko musimba. Pero sigurado ba juga nga dili ka mahimong si Pedro? Si Pedro, grabe iyang loyalty sa bugtong buhay Diyos. Ginoo, andam ko mamatay para nimo. Nga ingnon rakas bugtong mis pahawa sa tanas. Ayaw babagi ang probesiya.
it will come to pass. Mahitabo na. Ha? Tanan gisulti ni Pedro gikaon niya mga kaigsunan. At that time mga kaigsunan nga nitugtugaok ang manok na dumduman ni Pedro ang gisulti sa bugtong buhi nga Dios. Si Pedro napakkas sa pag-ayo. Pero tanawa ang difference. Si Pedro wala sa nidagan sa mga pari mga kaigsunan para i-restore iyang dignidad. Ha? Wala sa nitago mga kaigsunan. Bisag sa kaulawon na mga kaigsunan, si Pedro nagpabiling duol sa ubang mga tinunan. Naghulat si Pedro. Palakpakan na ito ang bugtong buhay ng Diyos. Ang kasubo ni Pedro mga kaigsunan mo ang Diyos nun nga kasubo. Ha? Kini nga kasubo ni Pedro wala magdala sa iyaha ngadto sa usa ka pisi. Masusama kay Judas. Kini nagdala kanya ngadto sa usa ka walay sulod nga lubnganan. Wala gidala si Pedro makaigsuunan sa iyang kapakyasan diadto sa pisi. Pasabot wa siya gabigti, kundi gidala sa diadto sa walay sulod nga lubnganan. Sa panahon nga nabanhaw ang bugtong ubuhi nga Dios, paghuman nila Maria Magdalena, niadto si Pedro makaigsunan. Pasabot niadto siya sa atong bugtong ubuhi nga Dios nga kabalo siya. Ningon si Pedro, "You are the Christ." Ikaw si Kristo. Ikaw ang anak sa buhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong buhay ng Diyos. Kabalo ka ang pinakanindot nga story na moment ni Pedro sa bugtong buhay ng Diyos na hitabo ni sa panahon sa John chapter 21. Why? Saan hitabo diri? Sa panahon na banhaw ang bugtong buhay ng Diyos, makaigsunan, kato na banhaw na siya, iyang nahimamat ang mga disipulo dito sa baybayon sa dagat sa Galilea. Na iyang mga disipulo nangisda man to, tibuok gabi o gulay nakuha. Ha? Tapos yun siya ibalhin sa right side. So, dito makaigsunan. Ang gihimo sa bugtong ubuhi ng Diyos, naghimo siya og kalayo nga uling. Okay? The same kind makaigsunan sa kalayo kung asa mibarog si Pedro sa panahon nga iyang gilimod ang bugtong ubuhi ng Diyos. John chapter 18 verse 18. The same nga kalayo, ang saksi makaigsunan sa panahon nga gilimod ni Pedro ang bugtong ubuhi ng Diyos. Nga naman, si Pedro makaigsunan sa panahon nga gihulat ang husay ang trial sa bugtong buhay nga Dios. Naa si Pedro diadto sa courtyard. Ha? Parte sa templo. Unya bugnaw man diadto. Unya tungod kay bugnaw kinahanglan nila magdagkot og kalayo, maghaling og kalayo. So the same makaigsunan para painito ng mga tao dito kay pag once bugnaw kayo sa laing nason magdagkot na sila kalayo. Kung sa to pa mag bonfire. So, nagdagkot sila og uling nga kalayo. So, kadto nga uling nga kalayo, mautong nakasaksi makaigsuunan sa paglimod ni Pedro sa bugtong buhay nga Dios. Na ibatang babae na kaila saya, ana siya, wa ko kailaan ng tawhana. Gilimod niya ang bugtong buhay nga Dios. Unya si Pedro makaigsunan, mibarog kauban sa mga kaaway sa bugtong is para magpainit sa iyang lawas. Kay tugnaw kayo. Nagtultol kaniya sa paghiusa. Pagdaog sa kahadlok o paglimod sa bugto o buhi nga Diyos sa tulo kahigayon. Same sa ang gibuhat sa bugto o buhi nga Diyos sa panahon nga gi-restore niya si Peter. Naghaling ang bugto o buhi nga Diyos og uling nga kalayo. Ningon siya kay Pedro, "Pedro, son of Jonah, gihigugma mo ba ako?" Not once, but 3 times. Wala nangutana ang bugtong ubuhi nga Diyos. "Why did you fail me, Peter?" Wala nangutana ang bugtong ubuhi nga Diyos. Wala nagdemand og apology ang bugtong ubuhi nga Diyos. He offered a restoration. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Diyos. Sa matag limod ni Pedro, ang bugtong ubuhi nga Diyos nagtanyag og higayon sa pagpamatuod sa iyang gugma. Katong 3 times nga gidinay ni Pedro ang bugtong ubuhi nga Diyos, girestore sa bugtong ubuhi nga Diyos ang iyang posisyon sa mga disipulo. Sa panahon nga gipangutana sa bugtong buhay ng Diyos sa Pedro, "Gihigugma mo ba ako?" Not once, not twice, but 3 times. Unitubag si Pedro, "O gihigugma tika, bugtong buhay ng Diyos. Pakana akong karnero." So buot pasabot ato na restore na. Napasaylo sa bugtong buhay ng Diyos ang nabuhat ni Pedro sa paglimod. Makaigsunan, restore na ang iyang posisyon sa mga disipulo. Palakpakan na to ang bugtong buhay ng Diyos. Gitanaw ni Pedro mga pilanggang igsoon ang iyang sala. Gitanaw ni Pedro og nakita ni Pedro kung unsa kini kagamay kung itandi sa dagat sa gugma sa atong bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Kabalo ka mga igsunan, the betrayal of Judas was the very thing that led to the cross.
Katong pagtraidor ni Judas, mao to ang butang makaigsunan nga naadto sa kalbaryo sa krus ang bugtong ubuhi nga Dios. Without the betrayal, there is no arrest. Amen? Without the arrest, there is no trial. Without the trial, there is no crucifixion. And without crucifixion, makaigsunan, there is no payment for your sins and mine. Kung walay pagtraidor, walay pag-aresto. Kung walay pag-aresto, walay paghusay. Kung walay paghusay, walay pagpalansang sa kalbaryo sa krus. O kung walay pagpalansang sa kalbaryo sa krus, walay bayad sa atong mga kasala. Busa, pasalamat ta sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Gikuha sa bugtong ubuhi nga Dios, makaigsunan, ang katong dautan kay nga gibuhat ni Judas sa human history. Pinaagi sa pagkanulo ni Judas sa bugtong ubuhi nga Dios. O gihaning gi-turn makaigsunan into the most gracious act in human history. Sa usang pamaagi, gipalitan niya sa iyang bililhong dugo. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Si Judas makaigsunan, gigunahuna og dautan, gigamit sa bugtong ubuhi nga Dios para sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Karon makaigsunan, panahon na kita masipyat. Sa panahon nga kita maluya, sa panahon nga kita naay pagduha-duha sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa panahon nga gibaylo nato ang bugtong ubuhi nga Dios, sa bisan unsa mga butang diri sa kalibutan makaigsunan, samara nga gibuhat nato ang gibuhat ni Judas makaigsunan. If you have betrayed him, ayaw pilia makaigsunan ang pagbasol, kundi pilia ang paghinulsol. Ang pagbasol, pride na sa imong kaugalingon nga nasipyat ka. Ang paghinulsol, mao ang pagduol nimo sa bugtong ubuhi nga Dios, nangayo kag kapasayloan sa bugtong ubuhi nga Dios, nagpatabang ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa panahon makaigsunan nga atong gitraidor ang bugtong ubuhi nga Dios, unsa nga pamaagi kay nang gisunod nato atong kaugalingong kabubuton kaysa sa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Dios. Then ayaw pagdagan makaigsunan sa pisi. Ayaw pagdagan makaigsunan nga kung sa gibuhat ni Judas. Do not think your sin is too great. Ayaw, hunahuna nga imong sala, dako pa, kaysa paghigugma sa bugtong ubuhi nga Dios. The very blood that Judas betrayed was the bloodshed. Ang giula sa bugtong ubuhi nga Dios para sa pagtanggal sa atong mga sala tanan. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan knew that Judas was going to betray him. Kabalo ang bugtong ubuhi nga Dios nga traidoron siya ni Judas. An sa gibuhat sa bugtong mayos, gihugasan ra gahapon niya ang tiil ni Judas. Sama ra na nato makaigsunan. He knew nga mapakyas gyud nato siya and he went to the cross anyway. Bisag kabalo bugtong buhing Dios nga mapakyas nato siya. Makasala ta. Pero niadto ra gihapon ta sa kalbaryo niadto ra gihapon siya sa kalbaryo sa cross para pasayloon ta sa atong mga sala. Mao nang gisulti diha, bago pa ka misulti sa imong sala, gipasaylo na ka daan sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. So Judas makaigsunan, kaning story ni Judas is a warning. Pahimangno para sa matag usa sa atoa. Na dili lang mahitungod sa 30 pieces of silver nga gibaligya na itong bugtong buhi nga Diyos, kundi sa pamaagi nga mas gituman nimo imong kabubuton kaysa kabubuton sa bugtong ubuhi nga Diyos. Gibaligya nimo ang bugtong ubuhi nga Diyos. Why? Kay gisunod nimo ang imong kaugalingon kumpara sa bugtong ubuhi nga Diyos. Gibaligya nimo siya sa panahon nga dili ka mosimba kay giuna pa nimo ang ubang mga butang. Gibaligya nimo ang bugtong ubuhi nga Diyos. Sa panahon makaisunan nga mas gipili nimo ang mulinya sa barangay o makuha kwarta kaysa sa bugtong buhi kaysa musimba sa adlaw ipapahulay. Gibaligya nimo ang bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga ilimod nimo ang bugtong ubuhi sa usa nga pamaagi. Sa usa nga pamaagi nga ilimod namo ang bugtong ubuhi nga Dios. Maulaw ka mo-share sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios bisag asa man ka mulingkod dapita. Ikaulaw nimo ang bugtong ubuhi nga Dios kay okay ra nimo nga mahimo kang secret agent. Gibaligya nato ang bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga giuna nato ang ubang butang kaysa sa bugtong ubuhi nga Dios. Gibaligya nato siya. Nagtuotag si Judas ray nakabuhat ani even us.
nabuhat nato ni makaigsunan wa lang ta kabantay. Nganuman, nabuta man ta sa gibuhat ni Judas. Dili ko gusto mapareha ni Judas, pero sa imong gibuhat masusama na ka ni Judas. Ha? The story of Judas is a warning, but the story of the cross is an invitation, makaigsunan. Come to Him today. Duol sa bugtong ubuhing ni Diyos, dili sa pamaagi, mahitungod sa halok sa pagtraidor, kundi with a heart of surrender. There's always hope, makaigsunan. Bisan pagkatong kriminal nga gipalansang naa sa tuo sa bugtong ubuhing ni Diyos. Bisan kadto makaigsunan nga hapit na siya mamatay. Unsay sulti niya sa bugtong ubuhing ni Diyos. Lord, remember me when you come into your kingdom. Hapit na ha. Wala to'y nabuhat nga maayo to nga tao makaigsunan. Wala to'y nabuhat nga maayo makaigsunan. Gipalansang man siya. Pero sulti sa bugtong ubuhing ni Diyos. Nakita niya ang kasing-kasing because nag-una sa kahadlok. Niingon siya sa iyahang kauban ng kriminal. Wa ba ka mahadlok sa Diyos? Kita, deserve na to dire kay makasasala ta. Pero kanisa, walay sala nga gibuhat. Danitan-aw din sa bugtong ubuhing ni Diyos. Lord, remember me. Mas giila pa sa kriminal makaigsunan nga hari ug Diyos sa mga Diyos sa bugtong ubuhing kumpara kay Judas. Nga gitawag lang niya grabay or magtutudlo. Kung sa isulti sa bugtong ubuhing ni Diyos, today, I assuredly, you today, you will be with me in paradise. Palakpakan na ito ang bugtong ubuhing ni Diyos. Kabalo ka makaigsunan, there is always hope. If you feel a spirit of Judas now, makaigsunan, in you today, a spirit of criticism, kaning sekreto nga paghigugmas kalibutan, there is still time. Naapay panahon mga pinalanggang igsuon. Ang bugtong ubuhing ni Diyos sama sa panahon ni Judas, gihugasan niya ang tiil ni Judas, bisag kabalo siya nga mo traidor si Judas niya. Miluhod ang bugtong ubuhing ni Diyos para hugasan, kuhaon ang tiil ni Judas. The same feat makaigsunan nga moadto sa mga pangulong Hudiyo o sa mga pari. The same feat ang gihugasan sa bugtong ubuhing ni Diyos. O ang bugtong ubuhing ni Diyos, He is still offering you the bread of life. Kinabuhing walay katapusan. Ang tragedy ni Judas makaigsunan was that he was almost home. Almost. He was almost an author of the New Testament. Almost. Kung wala ni traidor si Judas, almost makapatid na pangutana. Si Judas ba, mapalansang ba ang bugtong ubuhing ni Diyos kung wala ni traidor si Judas? Yes! Sa lahi nga pamaagi. Magsakripisyo gihapon ang bugtong ubuhing sa iyang kinabuhi, makaigsunan. Pero dili na tungod sa gibuhat ni Judas. Si Judas makaigsunan, almost, nahimo siyang almost, author unta siya sa isa sa mga books sa New Testament. He was almost a pillar in the temple of God. Usa unta siya sa mga hiligi karon sa templo sa bugtong ubuhing ni Diyos. Now, mga pinlanggang isuon, do not be almost saved. Nga, unta, hapit na lang unta ratataman. Ayaw pasagdiin nga katong lingkuranan sa marriage supper of the Lamb makaigsunan nga giandam sa bugtong ubuhing ni Diyos nga kasal. Ayaw pasagdiin nga katong lingkuranan nimo mabakante to didto. Ayaw tuguti makaigsunan pinagis tabang sa bugtong ubuhing ni Diyos. Today, while it is called today, surrender the bag, surrender the pride, o gihatag imong tibuok kasing-kasing makaigsunan to the one who gave His soul life for you and for me. I-surrender tanan sa bugtong ubuhing ni Diyos. Si Judas makaigsunan, gigamit siya sa fulfillment sa prophecy. Ang bugtong ubuhing ni Diyos, kung wala sa traidoran ni Judas, magsakripisyo gihapon siya, pero di tungod ni Judas. And even Pontius Pilato, gitagaan na siya, pahimangno sa iyang asawa nga inosente ang bugtong ubuhing ni Diyos, apan wala siya naminaw. Naa siya'y gahom, na mapalansang udili ang bugtong ubuhing ni Diyos, pero gibuhat niya, mas gipili niya iyang posisyon, kaysa paglaban sa bugtong ubuhing ni Diyos, paglaban niya ang bugtong ubuhing ni Diyos. Gihatag ni sa ato nga illustration sa bugtong ubuhing ni Diyos, kay dili gusto ang bugtong ubuhing ni Diyos, nga mao atong buhaton.
pinaagi sa bililhong dugo sa bugtong buhing Diyos nakaangkon tagkaluwasan. Nga maabot man ang takna mga kaigsunan, nga masusama ta sa panahon mga kaigsunan ni Judas o ni Pedro, pilia si Pedro. Si Pedro mga kaigsunan, nalimod man niya ang bugtong buhing nakasala man siya. Pero wala niya gisiradan iyahang kasing-kasing nga siya pagaluwason sa bugtong buhing nga Diyos. Every time maka-commit ta og sala mga kaigsunan, ayaw talikod sa bugtong buhing nga Diyos. Sa panahon nga tan-aw ni mo imong sala, ayaw tan-awa ang pisi. Sa panahon nga tan-aw ni mo imong sala, tan-awa ang bugtong manuluwas. Nga kung unsa kagamay imong sala, ang kalapad sa gugmas bugtong biyos masusama sa usa ka dagat. Karon ang bugtong buhi nga Dios makaigsunan, tanan gibuhat niya para sa atoa. Wala lang kay lain buhaton kundi isulot ang iyang gi-offer na salvation, kaluwasan. Makaingon ta luoy si Judas sa story. Tanan ta makaigsunan, makaingon ta nga traidor si Judas. Pero gigamit si Judas makaigsunan para ikaw ug ako maluwas na karon. Maluwas ta pinaagi sa bililhong dugo sa bugtong o buhi nga Dios. Mao sulti sa bugtong o buhi nga Dios, ayaw mo paghukom aron dili mo hukman, Matthew 7:1. Nay nangutana si Judas ba na ato batog langit o maato tog impyerno? Ingon ang bugtong o buhi nga Dios, ayaw ninyo problemaha ang mga butang nga dili ninyo problema. Kay kung luwason sa bugtong ubuhi nga Diyos si Judas, wala kay mabuhat. Although gitawag siya son of perdition mga kaigsuunan, pero nakasipiat kay Judas mga kaigsuunan ang iyahang pagtuo nga dili sa luwason sa bugtong ubuhi nga Diyos. Anaw mga kaigsuunan, makakumit man tagsala because tao ra man gyud ta. Ang kabaw upat kabaok tiil masipyat. Ang gustong ipaabot sa bugtong ubuhi nga Dios, that there always hope for every sinner. Nga dunay pay kay paglaom, nga dunay hope makaigsunan, masusama sa kriminal nga gipalansang sa kalbaryo sa krus nga kauban sa bugtong ubuhi nga Dios. Converted criminal ug gitagaan siya gasuran sa bugtong ubuhi nga Dios. Assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise. Ug kana nga pinulungan sa bugtong mo yes dili lang na para sa kriminal, kundi para na sa tuang tanan karon. Kabalo ang bugtong ubuhi nga Dios sa atong kaluyahon. Kabalo siya sa atong kapakyasan. Kabalo ang bugtong ubuhi nga kita masipyat gayud. Apan gi-extend sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang gamhanang kamot. Ayaw dagan palayo sa bugtong ubuhi nga Dios, kundi dagan mga pilanggang isuon paduol sa bugtong ubuhi nga Dios. Patabang sa bugtong ubuhi nga Dios samot na these last days. Nga dili unta tama kay sunan iampo na sa bugtong buhi nga Dios. Nga unsa atong baruganan, nga atong ipaglaban ng bugtong buhi nga Dios pinaagi sa iyang ulahing ulan. Dili unta masusama ni Pedro nga gilimod nato sa unahan ng bugtong buhi nga Dios. But always remember, ang tanang kagahom naa na sa bugtong buhi nga Dios. Ingon ang bugtong buhi nga Dios, it is done. The power of sin is gone. Wala na'y gahom ang sala sa inyo ha. Ang gubat sa kalbaryo daog na. Ni daog na ang bugtong buhi nga Diyos. Busa mga kaigsunan, hinaot na himong leksyon nato si Judas karon. Nga dili lang sa pamaagi nga ibaligya na itong bugtong buhi nga Diyos. Nga pareha ka Judas, ibaligya na 30 pieces of silver sa pamaagi nga unahon nato atong kabubuton kaysa sa kabubuton sa bugtong buhi nga Diyos. Sama rang gibuhat nato ang gibuhat ni Judas. Pero always remember nga dunay paglaom nga gihatag ang bugtong buhi nga Dios sa panahon nga ikaw makasala, ikaw masipyat. Duol ug ampo paghinulsol. Ayaw lang ng bagbasol kundi ubani sa paghinulsol nga moduol ka sa bugtong buhi nga Dios nga tabangan ka sa tanang panahon sa bugtong buhi nga Dios. Nga sa panahon ikaw maluya ang bugtong buhi nga Dios ang mudasig ug muhatag ug kaisog, muhatag ug kusog nga ikaw makabarog ug makapagpadayon sa pag-alagad nimo sa bugtong buhi nga Diyos o magpagamit para sa iyang kingharian niining katapusang mga adlaw. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos ug manindog tang tanan mga pinalanggang igsuon. Karon mga kaigsunan, I want you to close your eyes.
Just imagine. Go back to the Calvary. Balik sa panahon nga gipalansang ang bugtong ubuhi nga Dios. Balik mga kaigsunan sa panahon mga kaigsunan nga ang bugtong ubuhi nga Dios gipalansang sa Kalbaryo sa cross. Kung gusto ka masuko, kung gusto ka magtigom o kaligutot, kapungot sa imong isip katao, baliki ang gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios dito sa Kalbaryo sa cross. Gibuhat niya ang tanan. Gilatag na niya ang tanan, makaisunan, gibuhat na niya ang tanan para ikaw ug ako maluwas. Kana imong mga kaligutot karon kanang pagdumot nimo sa imong isig katao, baliki ang gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios sa Kalbaryo sa cross. Ayha nimo masulti makaisunan kung kadumot pa paghihapon ka. After all, sa gibuhat sa bugtong ubuhi nga Dios, sa tanan niyang sakripisyo dito sa Kalbaryo sa cross. Ang gusto sa bugtong is dawata ang kaluwasan nga iyang gihatag. Ayaw talikod sa iya. Masipyat man ka, makasala man ka, madagma man ka. Ayaw dagan palayo sa bugtong ubuhi nga Dios. Kundi luhod, ampo sa bugtong ubuhi nga Dios, dagan paduol sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay walay lain makaigsunan nga manuluwas, walay lain makaigsunan atong bugtong ubuhi nga Dios ra. I want you to close your eyes and offer mo og pag-ampo sa bugtong ubuhi nga Dios. Just imagine makaigsunan, dalha imuhang pananawon, dalha makaigsunan imong kaugalingon sa panahon nga naa ka sa Kalbaryo sa cross. Close your eyes mga pinanggaigsuon. Dalha imong kaugalingon karon sa panahon nga gisagpa, gibunalan, nga naapil pa iyahang unod. Sa panahon nga gihimuan pa sa tunok nga korupna makaigsunan, dalhay mong kaugalingon sa panahon sa bugtong ubuhi nga Dios. Because makaigsunan, we are living in the last days. Ug kinahanglan nato ang ulahing ulan sa bugtong ubuhi nga Dios. Confess your sins to God. Nakamura nakabalog ang bugtong ubuhi nga Dios. Dalha og tan-awa makaigsunan, iyang tanang sakripisyo, dalha imong kaugalingon, ipadala sa balaang espiritu karon ang imong kaugalingon kung asa sa panahon nga gipalansang ang bugtong ubuhi nga Dios sa Kalbaryo sa krus. Dalha man kaigsunan habang kantahon man kaigsunan ni Commander Atsa ang mahigugmaon mong kamot. Close your eyes. Ug ipadala sa balaang espiritu, dalha ko bugtong ubuhi nga Dios sa panahon nga ikaw gipalansang. Habang kantahon ang mahigugmaon mong kamot. Kaya salamat, Amahan, sa napakabililong mensahe na imong ipaagyo sa imuhang tagapagtaguyod sa ligasiya sa Isinod. Pastor Life, ang sa imuhang sa usa ka mensahe, Amahan, nga nagpahinumdum sa matag usa ka namo, kadili di ay katapusan sa tao ang matumba siya. Dapat lamang din namong tanawon, dili ang pisik, kung dili ikaw, Amahan. Kaya salamat, Amahan, kay ikaw ang among Diyos nga nailhan. Galapad kaayo gugma daw sama sa dagat. Kung among mga sala, Amahan, daw sama sa barko, makaingon mga dako na kaayo, na kapasiluan, sama sa tinanawan ni Judas sa iyang sala. Apa nakalimot di ay kami, nga dako kaayo ang imong grasya nga daw sama dagat, ug daw sama sa langit, Amahan, nga walay pagubas. Kung sa mensahe para kanato igsuon, mao ang paglaom nga nasa kabot sa bugtong ni Dios. Dalaygon kami. Pagka
Bantugang Diyos, ang batong taguanan ko, ako walay bilining kalibutan. Amahan ko, kuha ang kasing-kasing ko, kinili ko kini mahatag nimo, kay kini mo. Ipalit ko sa imong dugo, anaa sa imong kamot ang kinabuhi ko, nasayod ka sa pagdudag kahadlo ko. Amahan ko, itugian kung kabubuton ko nimo, ihatag ko ang tanan, kay ako imo. Ako makabarog sa tubangan mo, nakita ko ang akong pagkamasalay po. Amahan ko, iandong ko ang kapasayloan mo, ihandong ko ang kalinaw mo. Sa kaluoy mo, mihangyo ko, luwasa ko amahan, luwasa ko, isang sa kahuyan ko, bisag sa pagkamasalan ko. Tudloy ko, sulobi ko, patindog ako, putli ako, bubuoy ko. Nalatay ang gugma mo kanako, sa mahigugmaon mong kabut, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. Oh, oh, oh. Bantugang Diyos, ang batong taguanan ko, ako walay biling kalibutan. Amahan ko, kuha ang kasing-kasing ko, dili ko kini mahatag nimo, kay kini mo. Ipalit ko sa imong dugo, anaa sa imong kamot ang kinabuhi ko, nasayod ka sa pagdudag kahadlo ko. Amahan ko, itugian kung kabubuton ko nimo, ihatag ko ang tanan, kay ako imo. Wa ko makabarog sa tubangan mo, nakita ko ang akong pagkamasalay po. Amahan ko, ihandong ko ang kapasayloan mo,
ihandom ko ang kalinaw mo sa kaluoy mo. Bihangyo ka, luwasan ko ang mahal, luwasan ko. Bisag sa kahuluyan ko, bisag sa pagkamasalan ko. Tudloi ko, sulobi ko, patindog ako, putli ako, bubuy ko. Malatayang gugma mo ka na mo, sa mahigugmaon mong kamo, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. Luwasan ko ang mahal, luwasan ko. Bisag sa kahuyang ko, bisag sa pagkamasalay ko. Tudloi ko, sulobi ko, patindog ako, putli ako, buboy ko. Malatayang gugma mo ka na mo, sa mahigugmaon mong kamo, guniti ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko, ikaw saligan ko. Oh, 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 to God be the glory. Shalom Aleichem. Balagpakan na to ang bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos nga mao si Ginoong Kristong pinakalabing gamhanan sa tanan. Hinaot makaigsunan nga kaning mensahe nga gipadala sa bugtong ubuhi nga Diyos dire sa inyong ubos nga igsuon. Muturok ni sa atong kasing-kasing. Tanahon na to tanan ang pag-antos, sakripisyo sa bugtong ubuhi nga Diyos. Gusto ka masuko, gusto ka magtanom og dalagot, gusto ka mangdaot, baliki ang panahon gagipalansa nga bugtong buhi Dios. Basaha ang pulong sa bugtong buhi sa Malaang Kasulatan. Then mo ni ang panahon magaigsunan nga dili mo maingon sa imong kaugalingon nga worthy ko, deserving ko. Kay tungod walay bisag usa sa atoa makaigsunan. Walay bisag usa sa atoa nga takos sa bugtong ubuhi nga Dios. Pero tungod sa dakong paghigugma sa bugtong ubuhi nga Dios, gibitbit niya ang atong mga sala. Ug ang iyahang pagkamatarong nga nanginibuhi sa dres kalibutan nga wala sa nakakumit og sala, wala sa nakahimo og sala makaigsunan, ang iyang pagkamatarong mao iyang gipasulob sa atoa para sa panahon nga kita magampo sa bugtong ubuhi nga Dios, gitabunan ta sa pagkamatarong sa bugtong ubuhi nga Dios. Ngayon ang bugtong mo bisag unsa kapula sa atong mga sala. Kayang paputiun sa bugtong buhi Diyos. Luhod, ampo, balik sa sabakan sa bugtong buhi nga Diyos sa mga Diyos nga maos Ginoong Kristong pinakalabing gamhanan sa tanan. Busa makaigsunan ang tanang pagdaig, ang tanang kadungganan. Gibalik na ko tanan.
sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Kristo ang pinakalabing gamahanan sa tanan. Daghang salamat, palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Happy Sabbath kanatong tanan.